Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. We are now on the 15th Sunday in Ordinary Time. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutang magdasal at magsimba. Lahat po tayo ay mayroong tinatawag na God-given mission. Sa bisa po ng sakramento ng binyag na ating tinanggap, lahat tayo ay tinatawag. Subalit hindi lang tayo tinatawag ng Diyos na makipagkaisa sa Kanya, tayo rin po ay Kanyang isinusugo, ipinapadala upang magmisyon. At ano ang misyon natin? Ang misyon natin ay ipahayag ang mabuting balita, ang paghahari ng Diyos sa sanlibutan. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang pagtawag ng Panginoon sa 12 na Kanyang isusugo para sa misyon. At bago po ipadala ng Panginoon ang 12 sa kanilang paglalakbay, nagbigay ng mga habili ng Panginoon. Sabi ni Jesus sa kanila, He instructed them to take nothing for the journey except a staff, no food, no bag, no money in their belts. Mayroon po tayo 3 letter T sa ating pagninilay ngayon, sa ating pagtugon sa paanyay ng Diyos na magmisyon. Una po, pinapaalala ng Diyos sa ating paglalakbay, trouble lights. Kaya sinabi ng Diyos, staff lang, mag-sandals, no bags, no money in their belts, no food. Gusto ng Diyos na maging magaan ang paglalakbay, na dalhin lang natin kung ano ang makakatulong, kung ano ang beneficial sa atin. Kasi kapag po hindi ito nakakatulong, pabigat lamang ito sa paglalakbay. Hindi po ba naghahanap tayo sa paglalakbay, kailangan nating inihahanda, titignan kung ano lamang yung magagamit natin upang sa ganon komportable yung ating paglalakbay. Jesus is actually teaching us that in doing our mission, traveling light would mean we detach ourselves from things, possessions, or even people that would hinder us in following the Lord. Na sana matuto tayong kumilatis at magkaroon tayo ng lakas na loob na bitawan ang mga bagay-bagay maski ang mga tao na hindi nakakatulong o nagpapabigat lamang sa ating paglalakbay sa buhay. Hindi po ba sa buhay natin, ang hirap mag-move on, ang hirap maglakbay kapag po mayroong tayong pasan-pasan sa buhay natin na hindi naman nakakatulong. Nakakalungkot nga minsan na maski yung hindi nating problema, pinoproblema natin, kaya nagiging mabigat yung ating paglalakbay sa buhay. And so Jesus is actually reminding us that in our journey, we learn to detach ourselves from possessions, from people and things, so that we can attach ourselves to God alone. Trouble light would mean bibitawan natin kung ano man yung hindi nakakatulong sa atin. Kung nakaka-stress o kaya naman nakakasama sa atin, maglakas ng loob tayong bumitaw. Pangalawang letter T. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi dito, Jesus sent them 2 by 2. He sent them in pairs. Bakit po dalawa? Tigda-dalawa. Isa po itong paalala that we are not alone in doing God's mission, the work of God. We have companions and so we have to work together. Ang pagmimisyon na hindi po competition, hindi po ito paligsaan kung sinong mas magaling, sinong mas mabilis. Pero isa itong pagsasama-sama, pagbubuklo-buklod na tayo magtulungan na gawin ang iniwan na misyon ng Diyos para sa ating lahat. Bakit po tagdidalawa? Ang paalala ng Diyos sa atin ay hindi tayo nag-iisa. Sa paglalakbay natin, let us not be alone. Failures and losses come into the surface when we begin to stay alone.
Hindi naman tayo nilikha ng Diyos na mag-isa. Tayong lahat ay nilikha ng Diyos to be in communion with other people, to be in communion with God. Kaya kailangan natin ng isa't isa. Ang ibig sabihin nito, kailangan natin magtulungan. Pero minsan nakakalungkot, sa buhay natin, magmamayabang tayo, tila ang ating attitude ay kaya ko ang lahat, kahit wala ang ibang tao, at ang mas nakakatakot pa, kahit wala ng Diyos. Sapagkat matalino ako, magaling ako, masipag ako, kaya ko ang lahat, kahit wala na ang tulong ng iba. Pero ang paalala po ng Diyos sa atin, why He sent His disciples in pairs 2 by 2, upang sa ganon tayo ay magtulungan. Bakit 2 by 2? Kasi po, ito rin yung paalala na magkasangga. Kapag po mayroong nagkamali, ay kailangan itama. Na kung mayroong nabigo, ay mayroong kasama pa rin na tutulong. And so, it is also a reminder for us to correct our companions. Na let us not try to sugarcoat in correcting other people, o kaya naman yung pagtatakpan natin yung maling ginagawa nila. Sending them 2 by 2 is also a reminder of correcting them when they are doing something wrong, or when one begins to become a failure, then one has to support the other. 2 by 2. Let us not be alone. Let us try to ask the help of other people. And so when we are in our downest moment of our life, do not hesitate to approach people and ventilate. Sabihin mo, ilabas mo yung dala-dala mong pasanin sa buhay, yung bigat mo. And they will not only listen to us, but they would also accompany and help us in our problems, in our causes, in our life. They send them 2 by 2. Pangatlong T, bakit po sabi ni Jesus, do not bring anything? It is a reminder for them to rely, or yung last T natin, trust in God. Trust in the providence of God. Sa Easter culture, hospitality is almost an obligation. Kaya alam ni Jesus yan, na kahit saan sila magpuntang bahay, people are actually obligated to accommodate them, to treat them well. Alam ni Jesus yung kultura. Pero ito isang pagpapaalala din sa atin na kapag tayo'y gumagawa ng misyon o ginagawa natin ang gawain ng Diyos, hindi naman tayo gugutumin ng Diyos. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. God knows what we need, and God will provide what we need. We have to trust Him. Sabi nga ng ating ikalawang pagbasa ngayon ay marami tayong pagpapalang tinanggap ang dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya magtiwala tayo sa Diyos, kumapit tayo sa Diyos, at kailanman hindi tayo mabibigo, hindi tayo mawawalan o mauubusan. God is the best provider. God will always provide what we need. Sa ating pagmimisyon, mga kapatid, let us travel light. We're being sent 2 by 2, and let us trust in the providence of God. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share, mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.